Here we go mga kapatid, kaibigan ko at kumpare. Boruto 2 Blue Vortex Chapter 27 Spoilers. Kinalagan na nga ni Daemon itong sila Sarada at Sumire matapos nga nitong umatake at sinakal sila sa nakaraang chapter. Na pagdating naman dito sa bagong labas na chapter, matapos na nga niyang kalagan dito sila Sarada at Sumire, dito nga sinasabi ni Daemon na kaya ngayon nga daw mukhang naiintindihan na nga daw nila Sarada at Sumire na sa isang iglap ng pagbabago nga lang daw ng kalooban ni Daemon, kayang-kaya na nga daw niya naburahin itong sila Sarada at Sumire sa isang iglap na hindi nga raw nila mamamalayan ito bago pa nga daw ito mangyari. So ayun nga mga pare ko yun, no? Ganun nga kadelikado itong si Daemon na kayang-kaya niya nga talaga na i-wipe out itong sila Sumire at Sarada sa isang iglap na napakatindi nga rin talaga ng bilis nito na nagawa nga agad nito na sakalin sila Sarada nang walang kalaban-laban. At yun nga no mga pare ko yun, no? Dito nga pinapakita rin no sinasabi na ito nga si Ada na ang kanyang sarili nga daw at itong sila Sarada at Sumire syempre mga wala nga daw itong malay dahil sa katotohanan nga daw na itong si Ada pa nga daw ang humiling na ang omnipotence nga daw ay maging totoo sa kanila. So ayun nga mga pare ko, ganun pala ang nangyari na kaya naman pala na hindi sila affected ng omnipotence, itong si Ada pala ang humiling mismo na gawin nga lang daw na totoo ang epekto ng omnipotence sa kanila. Dahil alam naman natin na ang epekto nga ng omnipotence ay ang pekeen nga ang realidad at balik na rin nito ang mga pag-iisip ng mga tao. So yun nga mga pare ko, at least alam na natin yung nangyari kay Sarada at Sumire kung bakit nga pala na hindi sila affected ng omnipotence. Si Ada pala mismo ang may kagagawan nun. Kumbaga let's say sa mga nagdaan na bago nga niya ikas ang omnipotence, malamang nandiyan na nga rin ginawa ni Ada na ang magiging kondisyon nga dito is pwede ngang maapektuhan ang lahat maliban nga lang sa kanilang tatlo. So ganun nga siguro ang nangyari mga pare ko no, na once na ma-release na nga o makas na nga ang omnipotence, hindi na nga ito pwedeng i-ando. Na kaya mabuti na nga lang na ginawa ni Ada yon. Na alam nyo yun guys, na may matitira siyang kasama. But anyway mga pare ko no, speaking of kasama nga, dito naman sa kasunod na panel pinapakita nga dito na itong tatlo nga nagsama-sama na sa isang kwarto at mukhang ang mga ito nga ay marami pag-uusapan dahil nga dito sinasabi nga rin na dito na nga lang muna daw sila at magsama-sama na nga daw sila dito bilang normal nga daw na mga magkakaibigan. So ayan na nga mga sis, nagsama-sama na nga ang tatlong simp kay Boruto. Magtotropa na to mga sir. Tara pag-usapan na natin kung gaano kapogi si Boruto. But anyway guys, ang kasunod naman na panel dito na pinapakita na ito ngang si Kashin Koji ay sinasaysay nga ang patungkol kay Mamushi na sinasabi nga nito na isa nga daw sa mga abilidad o kayang gawin ni Mamushi is yung mahati or ma-divide nga daw nito ang kanyang katawan o katauhan. At ang mas matindi pa nga daw dito halos wala nga daw limitasyon yung kaya niyang gawin na clone or wala nga daw specific limit number na kung ilan nga daw ang katawan na pwede niyang hatiin. Mamen, yari tayo ngayon dito. Magkakalutuan talaga dito mga pare koy. Dahil nga sa mga salita pa nga lang na yan, masabi na nga rin natin na napakalaking problema nito. Dahil imagine that guys, wala nga daw limit yung kayang gawin ni Mamushi sa paghati nga o pag-divide ng kanyang katawan. Which means, hanggat gusto nga ni Mamushi na magdoble ng katawan or magdoble ng katauhan, magagawa nga niya ito ng napakarami at walang limitasyon. Kung baga let's say na mas malala nga ito sa Shadow Clone. Yung Shadow Clone kasi mga pare koy is nakadepende yon sa dami ng chakra ng user. Pero dito kay Mamushi mga pare koy, mas malala pa nga to. Dahil nga dito kinumpirma nga din ni Boruto na itong pag-duplicate nga ba daw ng katawan ni Mamushi ay katulad nga lang din ba daw ng Shadow Clone na siyang isinagot naman sa kanya dito ni Kashin Koji na hindi nga daw ganon. Magkaiba nga daw ito doon dahil ang pinakamalaking pagkakaiba nga daw nito doon na ang bawat isang Mamushi nga daw ay siyang totoong Mamushi nga din na wala nga daw nahahati sa mga chakra nito or hindi nga rin daw nagkakaiba ang strength at ang kanilang mga stamina. So ayun nga mga sir, tama nga talaga. Mas malala pa nga talaga ito sa Shadow Clone na kinikilala natin. Kung baga let's say na carbon copy talaga itong mga clone ni Mamushi. At ang mas malala pa nga dito mga pare koy, dito nga idinagdag pa ni Kashin Koji na ang isang bagay pa nga daw na bukod nga daw na dumadami sila, the more nga daw na nag-i-increase ang kanilang bilang, the more nga din daw na bumabagsak ang kanilang kataniluhan. Yung intelligence nila mga pare koy bumabagsak at higit pa nga rin daw dyan, ang pakiramdam naman daw nila sa sakit ay napupurol at ang kanilang mga aksyon o mga galaw ay nagiging simpleng araw. At kaya pag nagkataon, ayun na nga daw ang kanilang opportunity para lumikha ng mga pag-atake na sinabi naman ni Shikamaru na mukhang ayun nga daw ang tamang paraan na basically nga daw na kapag nagparami nga daw si Mamushi tataas nga din daw o magi-increase nga din daw ang mga tolongest na Mamushi at mukhang ayun na nga din daw ang pinakamagandang paraan para ubusin nga daw ang mga ito. At kaya nga dahil din dyan dito nga may mga sinabi si Koji kay Inujin na isang jutsu nga daw na kinakailangan nga daw niya na mamaster na si Koji na nga rin daw ang magtuturo dito. Next naman mga sir, bukod pala kay Boruto itong si Inujin din pala magkakaroon ng pamamakasang bagong jutsu na ituturo sa kanya ni Koji. But anyway, dito nga sinabi ni Koji kay Inujin
Inujin, no? Na yung jutsu nga daw na ituturo niya dito kay Inujin ay isang klase nga daw ng pangmalakasang jutsu na siyang ipangka-counter nga daw nila o ipanglalaban kay Mamushi. Isang panibagong jutsu nga daw ito na halos kahalintulad nga lang din daw ng mind transfer jutsu ng Yamanaka. At ayan nga din daw ang dahilan kung bakit nga daw niya inimbitahan o dinala si Inujin sa lugar na to. Dahil sa mga susunod na linggo nga daw, mataas na nga din daw ang chance na pumunta na nga daw si Mamushi sa bayan ng Konoha. Or sa kabilang banda maaari pa nga daw ito na mas mapaaga na maaaring bukas nga daw o mamaya na kaya kinakailangan na nga daw nila magumpisa dahil nga wala na nga daw silang natitira pang oras. Na siyang ikinapressure naman dito ni Inujin na teka nga muna daw. Lalo't wala pa nga din daw alam si Inujin sa tinutukoy nitong ni Kashin Koji. Yari ka boy! Mabilis ang training lang ang kinakailangan nyo dito. Bawal na ang Netflix and chill. Mas kinakailangan mo na nga rin kumilos para na nga din sa bebe mo na si Himawari. Pero syempre kinakailangan mo na nga rin magpasikat dahil nga nandyan si Bayaw. Anyway nga mga pare ko yun, matapos nga ipakita ang panel na yan, lumipat naman ng panel dito kay Kawaki na chino-chokeslam nga itong si Amado. Aray ko! Na habang chino-chokeslam nga siya dito ni Kawaki, dito nga rin sinasabi ni Kawaki sa kanya, nawawasakin na nga lang ba daw ni Kawaki ang lalamunan nitong ni Amado? Dahil kung kinakailangan nga daw ni Amado ang tulong ni Kawaki, para nga daw sa anak nito na babae, na wag na nga daw siyang paikot-ikutin pa o paulit-ulitin pa ni Amado, dahil kung maggagayon na hindi nga daw niya ibibigay yung kahilingan nito, hanggang sa maubos nga daw niya o mapatumba yung mga kalaban. So yun dito mga pare ko, pinapakita lang ni Kawaki na mukhang wala nga talagang choice si Amado, kundi ang mapagbigyan nga si Kawaki o matulungan ito, na para maunahan nga muna talaga nila na maubos yung mga kalaban. Dahil kung hindi nga muna nila magagawa yon, mas lalong mawawala nga ang tsansa na maibalik ni Amado ang kanyang babaeng anak kay Kawaki. Anyway mga pare ko, matapos nga ipakita yan, ang isang panel naman na pinapakita dito, na ito nga si Shikamaru ay kinakausap nga si Konohamaru patungkol nga dun sa pagkakawala o pagkakalag ni Boruto, habang ito nga iniimbestigahan. Na itong si Shikamaru nga daw ang may pakananon at may kinalaman nga din daw ang mga ibang tao dun. Na agad rin naman pinutol dito ni Shikamaru ang kanila pag-uusap dahil mukhang isang panig nga lang daw ito nakahilingan. Na syempre parang gusto nga kasi ni Konohamaru na malaman kung paano nga ba nangyari na nakatakas si Boruto nang ganung kadali nga lang daw at sino-sino nga ba daw ang involved dito. Syempre mga pare ko, iniimbestigahan na kasi dito si Konohamaru, no? Nalalabas siya nga talaga mga ipit kapag hindi niya nasabi ang totoo, which is mahirap nga talaga dahil hindi naman talaga alam ni Konohamaru yon. At matapos nga niya lumipat naman ng panel dito kay Sumire, at ito nga ay may hawak-hawak na isang scroll na sinasabi nga nito ang isang jutsu o technique na kalinsabay nga niyan, dito nga kinakausap din siya ni Boruto na sinasabi nga sa kanya na pag natapos na nga daw ni Sumire na pag-aralan ng mga ito, ipag-alam nga daw niya agad ito kay Boruto dahil hindi na nga rin daw siya mabibigyan ni Boruto ng mga iba pang detalye at kaya pinauubayan na nga daw niya ito kay Sumire. At matapos nga niyan mga pare ko, lumipat naman ang panel dito sa Konoha at mula nga dito sa itaas ng pader, dito nga pinapakita itong si Mamushi at ang mga kasama nga niya dito ay parang mga clone niya na sinasabi nga ni Kashin Koji kanina. Mamen, heto na nga yun. Heto na nga yung sinasabi ni Koji kanina na mga carbon copy ng clone ni Mamushi. So based nga dito sa makikita natin ngayon, parang 5 clone pa nga lang ang nilalabas dito ni Mamushi. So means to say, o masabi nga din natin na maaaring hindi pa ito ganun katolongges dahil hindi pa nga sila ganun kadami. Pero mas mapanganib pa nga din ito mga pare ko, no? Na masabi nga talaga natin na malaking problema ito kundi nga nila magagawa ito na mapatumba agad. Dahil remember guys, partida, naka-chill mode lang si Jura sa Konoha. Na means to say din mga pare ko na medyo sinuswerte pa nga sila si Shikamaru dito dahil nga si Mamushi pa lang ang gumagalaw at nonchalant mode pa dito si Jura. But yun nga mga pare ko, yun nga ang huling panel dito na pinapakita para sa ating spoilers ng Boruto Time Skip to Blue Vortex Chapter 27. Abang-abang na lang sa ating full review mga pare ko, dahil nga napakaraming panel pa ang hindi pinapakita dito na kaya mas magiging kaaya-aya pa ang mga pag-uusapan natin sa susunod na mga video. Hanggang dito guys, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.